Hello mga ka-viewers, welcome back to my YouTube channel, Kois Repair and Tutorial. So mga ka-viewers, ay mayroon na akong i-share sa inyo tungkol po sa ating rice cooker. Yan. So ito pala ay na-repair ko na kanina, so hindi ko na binidyohan. At yan, naisip ko na kailangan kong i-share sa inyo kung tulad nito sa mga sira na rice cooker na hindi makaluto ng kanin. Yan. So yan pala mga ka-viewers. So bago pa tayo magsimula mga ka-viewers sa mga bagong dumaan yan or napadaan sa aking YouTube channel, ayan, yan, huwag yung kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at pakipindot na rin yung bell button mga ka-viewers dyan sa taas. Pakilagay sa all para updated kayo palagi sa mga video or manotify kayo sa mga video tuwing ako'y nag-upload. So yan, start tayo mga ka-viewers. So ito pala mga ka-viewers ay na-repair ko na kanina. So ang problema nito, sabi ng may-ari, ay hindi siya makaluto. So pag pina-plug nila sa outlet, sinalangan nila, ibinababa nila itong pinaka-lever switch nito, ito lever switch niya, pinaka-lever switch. Pag ibinababa nila ito, ilang seconds lang, pumitik uli, bumalik sa baba. Yan, kaya hindi nakaluto ng kanin. Yan, nung tinitest ko, pag binababa ko siya, yung ilaw niya ay nakastay lang dito sa taas sa tawag dyan, warm, nagwa-warm siya. So ang problema niya yun, ito mga bros, ang problema sa kanya, yung kanyang itong pinaka micro switch, ang tawag nito micro switch yan micro switch yan ang tawag dyan, ito micro switch yan ang problema. Ang ginagawa ko lang dyan, ito kasi nakita nyo yan, nakaklip lang yan. So tinanggal ko lang tong screw na to, itong screw na yan, tinanggal ko lang yan. Yan, tapos ang ginawa ko naman, inopen ko siya kasi nakaklip lang yan, nakita nyo yung parang may yan. So nakaklip lang yan. At ginagawa ko sa ilalim, yung pinaka-contact niya, mayroong contact niya na maliit sa ilalim, nililiha ko lang kasi hindi na siya abnormal na yung kanyang hindi na nagko-contact ng maayos na dahil sa carbonize, nag-create siya ng carbon. So madumi yun, umiitim yung pinaka-contact sa ilalim, kaya hindi siya hindi siya nagko-connect or walang kuryente na dumadaloy, kaya hindi din nagluloko din ang ating pinaka-lever switch. Ito nagluloko din ito, kaya ang dahilan hindi siya makaluto ng kanin. So nga pala mga ka-viewers, sa mga rice cooker na hindi makaluto ng kanin, hindi lang po ito ang nasisira mga ka-viewers, kadalasang sira. So minsan meron din rice cooker na ang ginagamit ay hindi ganito ang ginagamit, hindi micro switch. Yung ganun lang siya, yung contact lang talaga sa labas, gumaganon siya. Pag for example, ibinababa natin itong pinaka-lever switch na to, pag ibinababa natin, nagko-contact yon. Tapos pag naluto na yung kanin, bumibitaw yun siya Yun. Pag ganun ang ginagamit, contact switch lang. So madali lang ayusin, lilihaan nyo lang or tingnan nyo siya kung nagko-contact pa ba yung ganito, yung parang dalawang nagko-contact pa ba yung contact switch. Kasi pag hindi na nagko-contact yun, gumaganon siya, dumidikit, hindi na, may konting distansya, so ibig sabihin hindi makakaluto yan kasi hindi nagko-connect ito, walang connection. So hindi talaga nakakaluto. So pangalawang sira mga ka-viewers ay ito. Yan, i-share ko sa inyo para malaman nyo kung ano dapat nyong gawin. So minsan din ito mga ka-viewers, to siya, ang tawag nito ay magnetic thermo switch. Yan, magnetic thermo switch or thermocontrol. Yan, pero tawag yan namin ay thermo switch, magnetic thermo switch. Yung kung ang tawag sa iba nito. Ito ay, tawag ko nito ay magnetic thermo switch. Mayroon to siyang sa ilalim mga ka-viewers, mayroon siyang magnet sa ilalim. Yan, itong parang may spring, may magnet niya sa ilalim. Ito parang magnet to sa ilalim, may magnet siya. Pag inuon natin to dito, ito. Binababa natin to. Ito naman yung magnet, nagko-connect din yon. So kung mainit na talaga yung sinaing natin, yung luto na talaga, so ito ang sisipain niya itong pinaka-lever switch para gumagano sa taas, gumagano sa taas para bumitaw. Sisipain ito, bumibitaw itong pinaka-magnet niya, gumaganon siya.
Siyempre, may puwersa yan kasi may spring to. Yan, no? Yung sa lalim spring yan. So, sisipain niya ito. So, ito naman, bumibitaw din sa ito. Bumibitaw yung contact dito. Ito. Ang ginagamit kasi nito ay ano siya, micro switch ang tawag dyan. Iyan, itong tawag nito micro switch. Yung iba naman, ang ginagamit yung contact switch lang. So, pag contact switch naman, pag sisipain ni ito ni magnetic switch yung ito, itong pinaka itong pinaka lever switch, sisipain nito. So, ito ay mabibitaw to. So, kaya siya pag bibitaw, wala nang contact yung itong pinaka-contact dito sa lalim. So, wala nang kuryente na madaloy. So, dahan-dahan nang bumaba yung init. Yan. So, ganun yun ang ano niya mga kabers. So, isang problema din mga kabers kung bakit nag-automatic na bumitaw yung ating rice cooker. Ito, automatic itong bumitaw. Yan. Dahil sa ating kalderin. Yung kaldero dito, yung ginagamit dito sa rice cooker, yung kaldero niya. Saan na ba yung kaldero nito? Ito. Tulad nito mga kabers, so ito. Itong kaldero na to, pag masyado nang malalim itong kanyang puwet, ito, pag masyadong malalim na to kasi ginagamit sa carbon or sa gasol, tulad dito, parang ginagamit ata nila to sa gasol you know? Medyo ano na siya, pero okay pa naman to. Pag yan, yung dito banda sa gitna, ito ay lumalim to, itong sa gitna bandal. Pag yan ay lumalim, so hindi na yan hindi na niya ito maitutulak, itong pinakaano na to. Dapat kasi ito, bumababa. Yan. Ngayon, pag may problema na to, itong dito sa gitna, lumalim na. So, hindi na yan sila nagkukontakan dito. So, sa magnetic switch na to. Yan. So, hindi na sila nagkukontak. Kaya, ito palagi nakaangat. So, ang tendency naman yan, itong pinaka-plate, itong pinaka-heater plate, yan. Iinit ng iinit yan. Hanggang umainit na siya. So, pag nadidetect nito na mainit na talaga, so, yan ang problema. Hindi nakakaluto. Yan. Once ito kasi gumaganon, di ba, ibinababa natin yung switch. Pag ito kasi ay hindi nakakontak ng maayos dito sa puwet ng ating ito dito, hindi nakalapat dito ng maayos, ito. Hindi ito nakalapat ng maayos dito. Dito. Yan, dito lahat yan, dito at saka dito. So pag yung ating kalderin, pag hindi yan nakakalapat dito sa heater na to, itong heater plate, so iinit ito ng init. So ngayon, pag mainit na siya, siyempre ito kay switch to sensor to siya. Pag nasisense niya na mainit na talaga tong pinaka heater plate, automatic sisipain ni magnetic switch itong ating lever. Ito, sisipain niya ito. So mag-automatic ito mag-off. So hindi luto yung kanin nyo. Hilaw pa yung kanin, pumipitik na ito kaagad. Yan. So, ang paliwanag ko naman dyan, yun na nga, pumitik siya kaagad kasi ang init dito sa pinaka-heater plate, hindi na naipasa dito sa ating kalderin. Ito, hindi na dito naipasa kasi hindi na siya lumalapat dito ng maayos dito. Dahil malalim na yung sa gitna nito. Yan, experience ko yan mga kabers dati, yung hindi pa ako technician. Yan. So, kahit na ngayon, na-experience ko din yan pag lumalim to. Ang dahilan dyan, kaya ito lumalim, yun nga, ginagamit natin sa uling, sa carbon, or either sa gasol. Kaya bawal talaga ito gagamitin sa gasol mga kabers. Kung sakaling ang gas cooker nyo ay intact pa yung kanyang pinaka dito, intact pa to dito, pati yung lahat na to, yung function intact pa, huwag nyo itong gagamitin sa gasol or sa carbon. Kasi pag ito ang ginagamit, ito ay ginagamit nyo sa carbon or sa gasol, so magkakaroon ng problema niyan. Yun na yun. Magtaka na lang kayo na hindi na siya makaluto. Ilang seconds pa lang, pumitik na kaagad yung lever switch. Ito, pumitik na kaagad. Kasi, na-reach na ni thermo switch or magnetic switch yung init. Ito kasi, itong magnetic switch na to, mayroon lang siyang hanggang kailan lang yung init na machines niya. Pag lalagpas na doon mga ka-viewers, matik, sisipain niya ito. Ito. So, dapat na ganun to. Ngayon, sisipain yan. So, ang mangyari, tataas ito. Gumaganon siya. Yan, bumitaw yan. Tataas yan. So, pag tataas yan,
siyempre wala nang yung contact switch sa ilalim. So hindi na nakakaluto ito. Hindi na naluluto yung kanin nyo kasi wala nang contact. Pag ito ang problema, ito. Or ito, yung puwet na yan, pag yan ang nagka-problema. So, ito naman, ang problema naman sa ganit, itong nire-repair ko, ito naman siyang pinaka-micro switch niya. So, hindi din sila nagkukontak sa ilalim, kaya, hindi din nakakaluto ito. Itong sinasaing ng customer ay hindi na naluluto kasi hindi nga dito nagkukontak. So, kahit anong init ng itong kanyang heater plate, dito. Yan. Dito. So, mainit na to, ay nagkanda-kandalo ko ang function. So, kaya, pumitik ito. Pumitik din siya. Kasi, wala na nga sa normal yung function niya. Kasi, hindi na nagko-contact yung pinaka micro switch niya. So, yun ang dahilan mga ka-viewers na abnormal. So, tandaan nyo mga ka-viewers ha, hindi lang isa ang dahilan. Pag yung kanin nyo ay hindi naluluto, yung rice cooker nyo ay hindi nakakaluto ng kanin. Minsan, ito ang dahilan. Micro switch. Minsan namang ginagamit nila, hindi ganito, hindi micro switch, yung contact switch lang. So, yun. Kapag gano'n ang ginagamit, tingnan nyo kung lumalapat pa ba yung pinaka-contact. Kung lumalapat naman siya at madumi, so, lilihaan nyo lang tong ito dito. Yung contact sa baba at dito sa taas ito. Lilihaan nyo lang. Lilihaan nyo para malinis yun. Magkakaroon siya ng maayos na contact. At pag matapos na yun, siyempre, makakaluto na yung inyong rice cooker. Yan. So, minsan naman, yun na yung sinasabi ko. Kung hindi ganun ang sira, dito. Itong pinaka-magnetic switch niya. Kaya hindi nakakaluto ng kanin. Ito mga kabisa, tatandaan nyo yan. Ito. Pero, madalang to masira mga kabisa. Itong pinaka-magnetic switch. Hindi yan basta-basta masasira mga kabiyos. Ang kadalasan masasira sa rice cooker pag may power at hindi nakakaluto, ito lang. Itong nire-repair ko, ito. Yan, pag ganun yung sa inyo, mayroon namang binibinta ng ganyan mga kabiyos. Siyempre ako, as of technician, so alam ko naman kung paano yan ayusin, so ino-open ko lang siya. Pag open ko, mayroon din yung contact sa ilalim. So nakita ko madumi siya, no nangingitim, kaya nililiha ko lang din. At pagkatapos kong niliha, isinauli ko tong takip niya, sinauli ko siya, ngayon okay na. Naging okay na siya mga ka-viewers. So yun lang ang ginagawa ko, nililiha ko lang to sa ilalim nitong thermo switch na to. Yan. So maraming dahilan bakit yung ating kanin ay hindi naluluto or hindi nakaluto ng kanin yung ating rice cooker. Di pa nga maabot sa time na ano na siya, pumipitik na kaagad. So hilaw yung ating kanin. Yan. Pag yung rice cooker yung mga ka-viewers minsan na makita nyo, ito. Pag ino-on nyo, nagbaba taas yung ilaw, nagko-cook, nagwa-warm. So ang problema niyan mga ka-viewers dito din yung mostly ang ginagamit pag ganyan yung contact switch lang. Yan. Yung ganun lang, yung parang yung ganun lang siya forma contact switch. Ganun yung ginagamit pag ganun. So madumi lang yon, kaya nagbaba taas yung ilaw. Hindi siya nagko-contact ng maayos kaya nagluloko. Yan. So, ganoon lang mga kabis, yun lang tandaan nyo. Pag yung rice cooker nyo naman, ay, tawag dyan, ito, lumalim na din tong pinakapuwet nito. So, minsan mga kabis, nagluloko din yung ilaw. Nagtataas baba. So, tingnan nyo muna yung rice cooker kung malalim ba ito, or isipin nyo kung ginamit nyo ba sa carbon, ginamit nyo ba sa gasol. Matik, pag ginagamit ito sa gasol, lumalim na tong pinaka-gitna niya. So, yan ang dahilan. So, ang gawin nyo lang naman, pag ganyan yung rice cooker na lumalim na yung dito, ilagay nyo lang dito. Ganun lang mga kabiso. Ilagay nyo dito. Yan, lagay nyo lang dito yung rice cooker ninyo. Yan, lagay nyo dyan. Dyan nyo ilagay. Tapos, pupukpukin nyo ito dito. Pupukpukin nyo ng, wag yung martilyo. Yung medyo ano lang, yung mayroon kayong kahoy. Yan, pupukpukin nyo dito. Pupukpukin. Dahan-dahan lang. Wag yung, baka masira din itong kaldirin nyo. Dahan-dahan lang hanggang mag-plain yan. Pag ma-plain na yan, okay na yan siya mga ka-viewers. Ganun lang ang ginagawa ko pag sira na yung dito, lumalim na. Kasi nga, ginagamit nga naman yan. Tulad nito, ginagamit ito sa gasol Klarong-klaro Ginagamit ito sa gasol. Medyo, or, kung hindi ito ginagamit sa gasol, sinasalang nila na basa yung dito.
bawal yan mga kabers, bawal yan mga kabers, yung rice cooker natin na pagkatapos nating lagyan ng bigas, di ba siyempre, nabasa to dito kasi nga, hinugasan natin to at nilagyan ng bigas, so nababasa to dito sa pinakapuwet niya. So, wag nyong isa lang mga ka-viewers na basa dito, kailangan nyong punasan. Kasi pag basa ito, isa din tong dahilan, dahil basa to dito. Minsan umuusok dito kasi basa. Umuusok siya. So minsan naman pag basa siya na ginagamit palagi, basa inasalang agad. So ito, masisira to mga kabers, magka-crack tong pinaka-heater plate niya, magka-crack yan. So wag yung gagawin pag yung rice cooker niyo ay basa pa itong pinaka-puwet niya, ito dito sa tawag dyan, sa kalderin. Kailangan yung punasan bago nyo ilagay dito, ganun. Yan. Kasi pag sinalang nyo kaagad, nabasa to dito, yan. So, ang tendency nyo naman, ganito, nangingitim dito, or masisira yan. Yan, yung pinakano na yan ito, itong pinaka-heater plate ito, magka-crack to, ano siya tawag yan, magdi-deform. So, hindi na ganun yung forma niya. Minsan, dito bumaba na, dito mataas, ayan. Pag ganun mga kabers, hindi na din makakaluto ng kanin yan. Kasi nga, ditong pikas, for example, itong sa kabila ay bumaba na. Ito, tumaas. Nagkaganon na siya, hindi na siya level, so hindi din makakaluto ng kanin. Ang dahilan yan yun nagkasaing na basa yung puwet niyang rice cooker. So kailangan punasan nyo muna ito ng yung tawag dyan, yung tela na yung ginagamit yung mga punasan nyo muna bago nyo sa ingan. Kasi yan, kadalasan yan nangyayari sa repair ko na ito naka-crack, ito nagdi-deform kasi nabasa to nabasa. Habang nabasa to, palaging nababasa. Siyempre, basa yan. Aluminum lang to basa. Tapos biglang, siyempre, pag i-plug natin, uminit yan. So, yan ang dahilan mga ka-viewers na nasisira yan. So, ganoon lang mga ka-viewers. So, pakita ko sa inyo na okay na tong rice cooker na to. Yan. Baka isipin nyo na nagagawa-gawa ako. So, hindi ko nire-repair. So, ito talaga, sira talaga to. Siyempre, may ari na nagsabi. Yan. Ngayon, ipa-plug ko sa dito. Yan. Tingnan nyo kung abnormal ba yung kanyang ilaw. O yan o di ba? Yan tumaas. Yan, tapos pag nagano yan, gumaganon yan. Di ba? Gumagalaw yung ilaw niya, hindi nagstay. Yan tumataas. Kanina, nung hindi ko pa ni-repair yun, nasa baba permente yung ilaw Kahit binababa ko na tong pinaka-libre switch, itong ilaw, kahit nakababa na to, dito pa rin yung ilaw. Hindi nag-transfer sa taas. Pero ngayon yan, nag-transfer sa taas yung ilaw. So good na yan mga ka-viewers. Good na yan siya. So yan mga ka-viewers, hanggang dito lang tayo. Hanggang dito lang po yung aking video. So sineshare ko lang sa inyo kung anong sira sa rice cooker pag hindi nakaluto ng kanin. So tips yan sa inyo mga ka-viewers, para malaman nyo kung anong kadalasang nasisira sa mga rice cooker na hindi nakakaluto ng kanin, biglang pumitik, hindi pa nga luto yung kanin, pumitik niya kaagad. So yan mga ka-viewers, at sana po ay meron kayong nakuhang kunting ideya. At yan, shout out pala sa inyo mga ka-viewers, sa mga patuloy sumusuporta, lahat na sa inyo mga ka-viewers, sa mga kaibigan ko sa YT. Yan, may grabe shout out po sa inyo lahat. So yan, so kung meron kayong nakuhang kunting ideya mga ka-viewers, ay share ko sa inyo. Yan, so wag nyo naman kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ayan, bye-bye mga ka-viewers, kita-kita tayo ulit sa next kong mga video. Yan, bye-bye.